day mga ka-EA. So for today's video, so medyo may kadiliman ang panahon ngayon. Ayan, oh. Time check natin 6:30 na, dapat mas maliwanag na yung langit ngayon. Pero dahil nga nababalot na makapal na ulap yung ating harap, malamang sa malamang uulan po yan, no, mga lapatid. So today is Saturday morning. Mamaya meron tayong basketing loading. Pagbilaw Quezon yung release natin bukas. Then expected natin ganyan pa din ang panahon bukas. Nag-check na ako sa Pag-asa weather update. Possible ganyan pa din, pero sana hindi naman ganun kalakas ang ulan. Kundi naman sana ambon-ambon lang, tapos yun nga, mahangin. Ayan. So for today's video mga lapatids, meron tayong target na gawin sa team summer natin ngayong araw. So magpapasingaw tayo, mag-a-apply tayo ng sistema na subukan na rin sa mga ibang panshir. So sa ngayon pa lang natin i-apply. Pero gumawa na rin ako ng sariling research regarding dito sa tinatawag nilang feathering or force molting na tinatawag, especially sa mga primary feather ng mga wires natin na kailangan nila during race. Tama po ba yun? Ang race na issue natin before, yung sa Santaan na nga natin, nag-load tayo kay Frankie, bawas siya ng tagkaliwat kanan na tagdalawang bagwis. So sa part na yon, hindi naman talaga ako totally nagpe-pedaling kasi hindi ko alam yung totally na kailangan gawin pag nagpe-pedaling nga ng mga warriors, no? So sa ngayon, gumawa ako ng sariling research. And then syempre, ayan, so disclaimer lang, ginagawa ko to for my own risk, tsaka for own good na lang din. So kung gusto nyo subukan, pwede naman. Kung gusto nyo makinig at malaman yung mga benepisyo tsaka mga kailangan natin gawin regarding sa pag-feathering, pwede nyo tong panoorin hanggang dulo. Ayan mga kalapatids. So bali ito, meron tayong ipe-feathering natin na warrior pang summer. So ito yung kanyang bagwis ngayon. Actually nagpi-pre-molting na siya, pero isasabay na rin natin yung tinatawag na 8, 9, 10. So yung 8, 9, 10 yung nasa dulo. So ikakating natin yan, pasisingawin natin, hindi natin direktang bubunutin. Pag nakating natin, sumingaw siya within 5 days, saka natin na bubunutin ng mano-mano para at least hindi naman masakit sa part niya. So disclaimer lang, ginagawa natin yung video para hindi saktan yung ibon, para i-kondisyon sa padating na karera niya, no? Kasi baka maano tayo ni Lolo Meta o kaya ni Tatang Facebook, no? Or ni YouTube. Ayan. So feathering is isang part ng sistema sa pagkukondisyon ng mga warriors natin na panlaro sa karera. Ayan, medyo nabubulol-bulol pa tayo. So mangyari kasi, ayun na, natanggal na nga, oh. So yung lifespan kasi nung mga bagwis nila, especially yung primary feather, simula dito sa may primary sa may harap is naglalas siya ng 5 to 6 months. So kung hindi ka magpe-feathering, mapapansin mo yan during YB, pagdating ng 5 months to 6 months, nagsisimula na silang mag-drop ng mano-mano or yung sariling drop nila ng bagwis na mga lapatid. So tayo, pangungunahan natin yung sistema na yon. So pag once na tumubo yung bagong bagwis nila, yung lifespan ng panibagong bagwis is maglalas ng at least 6 to 12 months na. So yun nga, sa prosesong yun, during race, bago dumating yung race, hindi na sila magdadrop ng bagwis na tinatawag, kaya nagpe-feathering, no? So pero syempre may mga worst case scenario pa rin yan. Kagaya niya, pag hinahawakan niya ibon sa sobrang puiglas, may tendency pa din na maglaglag o kusang matanggal, mabunot yung bagwis. Kaya kailangan nyo rin ng iba yung pag-iingat sa paghahawak ng mga ibon ninyo. Ayan, so ito yung mga kinating natin, yung 8, 9, 10. So ito yung 10 pinakadulo, 9, 8. Ayan, so ito yung pinaka-outer, 10, 9, 8. Ayan, so sa prosesong yan, kailangan pasingawin muna natin na at least 5 days yung bagwis, no, para hindi masaktan yung ating warrior. So ang tendency, syempre, mahirapan silang pumagaspas or umangat. Pero sa prosesong yon, matutulungan natin silang mapalakas yung kanilang muscle sa may bandang kilikili nila, which is yun yung kailangan para at least pag nag-race or pag lumipad na sila,
syempre, pagka mas malaking muscle or mas develop na muscle, mas malaki yung chance na maging malakas sa paglipad yung mga ibon natin. So, etong mga binablog natin ngayon is based lang din sa research tsaka sa mga explanation ng iba nating mga kalapatid dito sa YouTube. Tapos international nag-research din ako dito sa Google tsaka sa ibang mga nag-iibon din. Ayan. So, hopefully sana makatulong din. Hopefully sana gumana rin dito sa sistema natin sa panibagong series natin sa padating na summer race. Ayan. So, dahil masama na rin naman din yung panahon, so hindi na tayo magpapalow fly. So ilan yung ipipwede rin natin na pang summer, nasa 6 sila lahat. Then dapat disclaimer lang, dapat meron kayong proper scheduling, no? Alam niyo dapat yung prepared na araw ng mismong date ng start ng club training at yung specific date kung kailan kayo magtotos. So possible projection ng aming club training is second week ng March. Then target goal ko makapag-toss ng at least second week or last week ng February. So today is January 3. So meron tayong, bago ma-hit natin yung pinaka end of February, is meron tayong at least approximate na 1.5 buwan, which is sa loob ng 1 buwan o 40 days fully grown na yung pinaka pakpak ng ibon na pinedering nyo. So dapat mayroon kayong listahan, hindi to pwedeng naisip nyo na mag-pedering na kaya agad. Pag hindi yan umabot sa tamang panahon, mahihirapan din yung mga ibon nyo during training. So kailangan nyo mag-take na risk at kailangan nyo pag-aralan yung tamang panahon at tamang oras nung pagpapasingaw at especially yung pagkakating, kasi napaka-importante nung time frame na mabubuo yung kabuuan na bagwis ng mga ibon nyo, para at least, di ba, during training, during tossing, hindi naman mahihirapan yung mga warriors nyo. So yun, ito yung nasilip natin o error natin last time na hindi natin nagawa. Then hopefully ma-develop natin yung error sa part ng summer ngayon. Actually, meron na ako nauna na ipedering ito, yung vegan finisher na to. So, napansin ko sa kanya, sobrang dry ng mga bagwis niya. So, napili ko na nauna siya, kahapon ko siya pinedering. So, naisip ko, mukhang kailangan ko talagang mag-adjust regarding sa sistema dito sa loob ng EA Love TV, o dito mismo sa EA Love TV. Yeah. A few moments later. Yung huli natin na pang summer na ipipedering. So disclaimer lang, kailangan napaka-importante ng time frame na dapat meron kayo. At the same time is yung nutrition ng ibon, para syempre kailangan din nila ng magandang vitamins tsaka pagkain or patuka para maging maganda yung tubo ng mga balahibo nila na ipipedering nyo, no? Hindi yun basta-basta. Ayan, so tayo gamit natin dito syempre kalapatid supplier mix, tapos nagbibigay din tayo ng mga natural supplements tsaka mga vitamins natin dito sa EA Love. Ayan. So yung dulo 8, 9, 10 ang ating ikarating. So after ng pasingaw ng 5 days, doon natin bubunutin yung pinakabagwis na kinating natin, no? Tapos magbibilang ka na at least 30 to 40 days para maging fully grown yung bagwis na pinedering nyo sa mga ibon. So target goal ko naman is February pa tayo magtotos, around second week to third week. So ngayon is ano pa naman, so first week pa lang ng January. So tama-tama, pasok na pasok to sa time frame na plano ko bago pumasok yung club training ng summer.